Kumustahin pa rin natin ang paghanap sa negosyanteng si Atong Ang sa ating panayam kay Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla. Secretary, magandang umaga. Magandang umaga po. Kamusta na? May dagdag na po ba mga impormasyon, kumpirmasyon sa nasa Cambodia po si Atong Ang? Ayun po ay ayon sa kay dito, kay Julie Patindongan na nasa Cambodia na daw siya. Okay. Pero sa Bureau of Immigration, walang record siya na lumabas kahit sa anong mga port of exit natin. Opo. So kung nangyari man, baka nasa backdoor siya duman. So verification effort pa lang po ito at ang paniniwala pa rin ng DILG nasa Pilipinas po si Ang. Opo, kahapon lang po may dalawa na naman kaming ni-read na alam na pwede siya magtago. Isa sa Cavite, isa sa Pampanga. Negative pareho ang search effort. So far, naka-14 na kaming lugar na tinignan kung pwede siyang katago ron. Lahat negative so far. Negative. Okay. Kakausapin niyo ba si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap na sa pamahalaan ng Cambodia kaugnay nitong mga impormasyon kay Ang? Hindi pa kasi yung trabaho ko dyan, it's on our level. Kami muna mag-verify. Kayo muna. Okay. Kami muna. Sir, kaugnay po yung armas na sinoli ni Atong Ang. Ano pong gagawin doon sa isang baril na nawawala? Kailangan nyo pumirma ng affidavit of loss. Kailangan niyang, yan. Okay. Kung may mangyari sa baril na yun, na-trace na nangyayari, siya may responsibility doon. Okay. So siguro dapat tubuhi siya para pirmahan yung affidavit. Okay. Pero yung pagsoli daw po ng armas, maari daw bang alisin na yung sinasabing si Ang ay armed and dangerous? Kasi sinuko na raw daw yung armas eh. Hindi. Sa dami ng pera niya at sa dami ng bodyguard niya, hindi pwede tanggalin yung term na yun. Kasi kung iisipin mo, nakikita natin siya, 20 ang bodyguard niya, lahat armado. So, para kumuha ng ibang baril, sa dami ng pera niya, kaya-kaya niya. So mananatili yung armed and dangerous. Yung 10 milyong piso, madadagdagan ba, Secretary Remulla? Malapit na. Kung ako mapikon, talaga dadagdagan ko na yan. Opo. Okay. Tungkol naman po kay Saldico, lipat tayo. Kamusta ho yung sinasabi sa loob ng isang community sa Portugal? Nandun po ba siya at ready na makipagdialog po sa gobyerno? Well, nagpaparating ng mga feelers, pero third-hand information eh. So, unless amin siya, marinig namin sa kanya personally. Okay. Kinukonsider namin marites lang yung mga ganyan. So, yung partisipasyon ng gobyerno ng Portugal na ipa-deport siya, malabo pa rin po ba yun? Malabo kasi wala tayong extradition treaty eh. One of the six countries, wala yata tayong extradition treaty. So, okay. Malabo. Kahit idaan mo sa Interpol, hindi kaya. So yung pillars... Kailangan talaga government to government na mag-usap para mapabalik siya. So yung pillars na gusto niya makipagdialogo, marites po, Secretary? Siyempre hanggang marinig mo talaga na first hand, marites yan, di ba? So, hintayin natin na talagang siya mismo magparating ng salita. Okay. Maraming salamat, Interior Local Government Secretary Junvic Remulla. Ingat po. Okay po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.